Romans chapter 2 verse 14 to 15. Indeed, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves. Even though they do not have the law, they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at the other times even defending them. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang moral argument. At ang unang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay morality is not cultural but theological. Ang sinasabi po ni Pastor Russell Ocampo ay ganito: yung morality daw po o yung pagiging tama at mali ay hindi nakabase sa culture o sa human culture, kundi nakabase sa standard ng ating Panginoong Diyos. Kasi sa panahon po ngayon, maraming tao yung naniniwala na yung pagiging tama at mali ay nakadepende sa kultura o sa kung ano yung kinalakihang culture ng isang tao. Halimbawa, may mga bansa po o tribes na okay lang na may isang bagay o isang tradisyon sa kanila. Pero sa iba, masama yung certain specific tradition na yun. So, sasabihin ng iba, depende lang yan sa kultura nila o sa culture nila. Pero, ayon po sa Romans chapter 2 verse 14, sinabi po dito ni Apostle Pablo na hindi lang basta kultura yung batayan ng tama at mali. Sinabi po ni Paul na kahit ang mga hintil o yung mga Gentiles, yung mga taong hindi po Hudyo, kagaya pa ng sinabi ni Pastor Zep na yung mga hintil na po, yung mga Gentiles, sila po yung mga taong labas sa lahi ng Israel. Sila po yung hindi Hudyo, hindi Jews, hindi Israelites. Ibig sabihin po, hindi nila alam yung Mosaic law, hindi nila alam yung law of Moses. Tawag dito, sila po yung kahit mga Gentiles o yung mga hintil ay natural na gumagawa ng tama. Ibig sabihin po, may moral na tawag dito, parang standard na sa kanilang mga puso o mga moral sense na sila kahit hindi nila nababasa o hindi pa nila nababasa yung kautusan ng ating Panginoon Diyos, which is yung 10 utos. Bakit nga ba? Dahil ang moral law ng ating Panginoon Diyos po ay nakasulat o nakaukit na sa kanilang puso at sa puso ng bawat tao. Ang source po ng morality ay hindi lang galing sa lipunan, hindi lang galing sa batas ng gobyerno o hindi lang galing sa tradisyon. Galing po ito sa ating Panginoon Diyos mismo. Kaya kung i-ano po natin, parang baliktad pa ngayon. Yung morality po ng ating Panginoon Diyos ay doon din kumukuha ng morality yung lipunan, yung community, yung batas ng government, tsaka yung tradisyon, especially yung tradisyon ng almost all countries of the world. Kung hindi pa lahat, 'di ba? Nakabase lahat sa morality o standard morality ng ating Panginoong Diyos. Kaya theologically, ang morality po, si God yung author ng moral law. Kaya ayun, in theological view, ang ating Panginoon Diyos po yung pinaka-author ng moral law. Siya po yung pinaka-center ng morality. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God inscribed His moral law in every human's heart. Dito na po pumapasok yung pinaka-pinupunto ni Apostle Pablo doon sa Romans chapter 2 verse 15 na sinasabi niya na kahit yung mga taong walang alam sa written law ni Moises, kaya po ng sinabi ko kanina na yung 10 Commandments, may sense pa rin sila ng tama at mali. Bakit nga ulit? Kasi isinulat ng ating Panginoong Diyos sa kanilang puso yung moral law niya. Ang tawag po natin dito sa theological term ay conscience o konsyensya. Alam po natin itong lahat. Ito po yung ating budhi. So, kahit hindi po natin alam, kahit hindi mo alam ang lahat ng utos sa Biblia, may instinct ka na hindi tama ang pumatay, masama ang magsinungaling, masama ang mangalunya, dapat maging tapat. Kasi yun po yung binubulong ng ating conscience. Gumagana po kahit hindi tayo Kristiyano, kahit
hindi tayo naniniwala kahit hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kasi iniuukit o naiukit na ng ating Panginoon Diyos yun sa ating mga puso. Kaya minsan, kahit yung mga taong walang religion ay may moral compass pa rin. Naalala ko, no? Tinapik ito ni Imam Gian, and it was firstly topicked by Sir Jasri nung kami ay nasa D-group, na bakit may mga taong mayayaman na mayaman sila kasi successful sila, kasi bakit may mga taong successful na hindi nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Diba kailangan mo maging tawag dito, magkaroon ng knowledge about God o magkaroon ng kanyang wisdom para mas well manage mo yung iyong business, yung iyong wealth na pinahiram sa iyo ni Lord. At yung isa po sa sinabi ni Sir Jasser at ni Imam Gian ay dahil meron silang nagawa nila yung tawag dito, yung mga parang pinakasangkap o ingredients para maging successful, kahit hindi nila alam kung paano maging o kung nandoon yun sa Bible, kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, kahit wala silang pananampalataya, ay by their heart ay nagawa nila yun, na tawag dito, na-execute nila yun. Kaya ayun, kahit hindi sila nagbabasa ng Biblia, iniukit ng ating Panginoon Diyos sa kanilang puso yung mga way o yung mga kanyang morality rather, para maging key ng kanilang pagiging successful. Kaya nga po, kahit yung mga taong walang religion, walang alam sa salita ng ating Panginoon, o walang idea sa kung ano ang nakapaloob sa salita ng ating Panginoon Diyos, ay meron silang moral compass. Meron pa rin silang moral compass. Parang alam pa rin nila na may ganong pangyayari o kung paano gawin yun. Kasi nga po, naka-embed na sa kanilang mga puso yung morality ng ating Panginoong Diyos, o yung morality na galing sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo, your changed life is the best moral argument. Kapag totoong binago daw po tayo ng ating Panginoong Diyos, yung transformation daw po natin ay magiging positive truth na totoo yung kanyang moral law. Kasi hindi lang ito nasa utak natin, kundi nakikita rin ito sa ating mga lifestyle. Kumbaga sa kaalaman, hindi lang ito basta knowledge, kundi wisdom na apply natin sa pang-araw-araw. Hindi lang sa ating mga utak. Hindi lang ito dahil mabait tayong tao, kundi dahil binago na tayo ng ating Panginoon Diyos at sinusunod na natin yung kanyang moral na standard. Kaya kung may tao po na nagdududa sa existence ng ating Panginoon Diyos o sa moral law niya, ang buhay po nating binago ng ating Panginoon Diyos ay ang living proof ng morality ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin po, hindi na po natin kailangan makipagtalo. Pinapakita lang po natin na sa paraan ng pamumuhay natin na nag-i-exist o meron talagang moral law. Yung pinaka makapangyarihang argument po sa morality ay hindi lang philosophical, kundi makikita rin ito sa transformation ng buhay ng isang believer. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.